Praise the Lord. Salamat sa ating mga kapatid, ang Vicary 2 Choir. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal na kapatid. Amen. At manatili na tayo nakatayo at malugod namin kayong inanyayahan para po sa atin pong healing message. Ay gagamitin ng Panginoon ang atin pong minamahal na head, PFCC 19 Pampanga, Disciple Head, Brother Ed Trabalho. At sasamahan tayo para po sa preparation for healing message ang atin pong Holy Family Gospel Music Choir. Ministry. Ayan, so salamat. Praise the Lord. Magsitayo na po tayong lahat. Amen. At habang tumatayo, pinapalakpakan ng malakas at mas malakas pa ang mabuting Diyos. Amen. Amen po. Hindi maibuka ang mga bibig. Sabihin po natin, Amen. Amen. Kapag sumagot po tayo ng Amen, nangangahulugan na tayo po ay sumasang-ayon na mabuti ang Diyos. Amen. Tapat ang Panginoon. Amen. Amen. Isang taon ang nagdaan bago po tayo humantong sa araw na ito. At naniniwala ako na bawat isa sa atin na nandirito ay tumanggap na maraming himala sa Diyos. Amen? Sapagkat mabuti ang Diyos. Amen? Amen. Hindi po siya mabait. Siya po ay mabuti. Praise God. Mabuti ang Diyos sapagkat itinatama tayo ng Panginoon kapag tayo nagkakamali. Sa pamamagitan ng udyok ng Banal na Espiritu. Amen. Hallelujah. Binibigyan tayo ng pag-uusig kapag tayo nagkakamali. Amen? Amen. Amen po. Amen. Sapagkat mahal ako ng Diyos, mahal sila ng Diyos, tayong lahat ay mahal ng Diyos. Amen? Amen. Palakpakan natin ang tapat na Praise Panginoon. God. Hallelujah. At itaas natin dalawang kamay. Sige po, buksan ang mga labi. Purihin ka, sambahin ka, Panginoon. Luwalhatiin ka, O Diyos. Ikaw ay mabuti at tapat. Ikaw ang Diyos na higit sa sapat. Ang Diyos na nagpapagaling. Ang Diyos na nagpapala. Sa'yo lahat ang aming papurit pagsamba. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Pawang kabutihan ang nais mo, ibinigay mong buhay ay ganap at husto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Pawang kabutihan ang nais mo, ibinigay mong buhay ay ganap at husto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos ang kagandahan. Diyos ang kagandahan ng kalooban mo. Naglalarawan ang dakilang pag-ibig mo. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos ang kabutihan. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at
simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan, ang kabutihan mo'y mapakailanman. Diyos, ang kabutihan mo, Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan, ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Sa'yo lahat ang papuri magpakailanman. And let us now bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Thank the Lord. Thank the Lord, oh my soul. Thank the Lord, oh my soul, and all that is within me, thank His holy name. And let us now praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul, and all that is within me praises His holy name. And all that is within me praises His holy name. Praise the Lord. So sa oras po na ito, mga minamahal na kapatid ko sa Panginoon, bago tayo magtutuloy-tuloy sa atin pong healing message, ay meron po tayong bisitang nais bumati sa atin. At bibigyan po natin siya ng sandaling oras para po makapiling natin. Nandito po ang ating board member at tingog, sabi nating pare representative. Nandito po si Attorney Vince Calara. Magandang Shaddai, El Elyon Adonai, age to age you're still the same, by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai,
praise and lift you high, El Shaddai. Hallelujah. Praise God. Praise Yahweh. Praise Jesus. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, age to age, your seal the same, by the power of Zion. El Shaddai, I will Praise you till I die, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, your seal the same, by the power of Zion. El Shaddai, El Shaddai, I will Praise you till I die, El Shaddai. Hallelujah. Praise God. Praise Jesus. I will praise you till I die, El Shaddai. Praise God. Praise Yahweh. Praise Jesus. Praise your Holy Spirit. Aming Diyos na mabuti at dakila, Diyos na kailanman ay hindi nagbago. Ikaw ang Diyos nagpala sa amin sa nakalipas na taon at ang Diyos na tumawag sa amin upang patuloy mong pagpalain sa taong ito ng 2026. Salamat sapagkat ibinigay mo sa amin ang isang napakalaking pribilehiyo na makalapitan ka sa sambahin at paglingkuran sa pagdiriwang ng iyong anibersaryo sa dakong ito ng Colgante. Samahan mo ang bawat isa at pagpalain kami silang lahat ng nakasumpong sa iyong panawagan. At alam namin, Panginoon, sa iyo walang imposible na hindi namin kayang gawin, magagawa mo sa aming buhay. Kung kaya dalangin namin, iunat mo yung mapagpala at napaghimalang kamay at pagpalain ng bawat isa, touch them, bless them, anoint them. I-bless kami lalong higit sa kalagayan ng aming puso, sa kalalagayan ng aming buhay. Lalong higit asa ng at himala sa kanilang buhay. Pagpalain ang lahat ng manggagawa mula sa mga mang-aawit, manunugtog. Pagpalain, Panginoon, ang iyong lingkod, gamiting daluyan ng iyong salita at kapangyarihan. Higit sa lahat aming dalangin, pagpalain mo mga salitang mapakikinggan namin na magkaroon to ng buhay at kapangyarihan upang ito'y magpala, pagbigay ng katiyakan ng tagumpay, kaligtasan ng bawat isa. Aming Diyos, salamat po. Ngayon palang inaangkin amin ng lahat ng ito'y may katagumpayan. Kaya sa iyo po ang papuri, parangal, pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus naming Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon si Kristo ay narito na. Tanging lakas at ang pag-asa. Alleluia, Alleluia. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya, nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, halina't
lakas at pag-asa, naririto sa tuwina, nakahandang tulungan ka. Alleluia, lagi na siya ang kasama sa Hirap man at ginhawa, purihin ang Panginoon si Kristo ay narito na, tanging lakas sa pag-asa. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Purihin natin ang ating Panginoon. Taas ang kamay at palakpakan natin ang malakas ang Diyos. Tumingin ka nga sa katabi mo, sabi mo, sister, brother, happy 34th years anniversary. Anong sagot? Amen. Sa pakinggan ho natin kung ano yung mabuting balita na ating pag-uusapan. For the first time, magsa-Sunday Gospel po ako ngayon. Kasi maganda ho yung gospel natin, no? And today is Monday, hindi pa naman yung naririnig ito sa ibang araw. Kasi Monday nga ang naunang araw eh. Amen. No po, actually, mayroon akong inihanda kanina, kaya lang sayang naman, no? Sapagkat mahalaga hong maintindihan natin itong Sermon of the Mount, no? Yung pangangaral ni Jesus. At alam naman kapag si Jesus nangaral at nagpahayag, nanggaling sa kanyang labi, sa kanyang bibig, ito ay mahalaga. Powerful. Totoo. Amen? Ayan. Okay, so, sabi po sa Gospel of Matthew chapter 5, verses 1 up to 12, o Mateo, kabanatang 5, talatang 1 hanggang 12. Nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapi sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nilang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa aking inaalimura kayo ng mga tao at pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit, gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Brothers and sisters in Christ, give Him praise. Palakpakan ng Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Itaas natin yung mga prayer request. Kahit yung mga prayer request lang para i-collect po yan ng mga workers natin. Kasi po, kung susundin ko po yung programa, we good only for 5 p.m. kung susundin ko. And our time is 4:32. So, we have a 28 minutes before we close our gawain. 28 minutes.
Pero siguro bibigyan tayo ng pagkakataon na kahit sumobra tayo ng 1 segundo. 1 second. Pag nilagyan ko ng S seconds, hindi na 1 yan. 1 hour. Are you with me? Ayan. Lubos-lubusin niyo na yung pakikinig sa aking boses o pagtingin at pakikinig because this is my last week sa PFCC Pampanga. Last niyo akong makakasama sa General Assembly. Iniimbitahan ko kayo this coming December. February 6. Next Friday. Siguro formation lang po ako para sa turnover. Kung tatanungin niyo ako sino yung darating, hindi ko pa ho alam at lalo namang hindi ko rin alam kung saan po ako pupunta. Masaya kayo kahit mawawala na ako? Mas lalo naman akong masaya dahil aalis na ako. Pero majority maraming malulungkot. Amen? Pag nagtanong kayo, 2 years, ano bang ginawa ni Brother Ed? Malalaman nyo yan. Alam nyo kapag ang isang tao nawala, sa kanyo malalaman ang kabutihan. Nung ang tao nabubuhay, laging masama. Nung namatay, ano yan? Ang bait-bait niyan, pero ang totoo, masama sa'yo yan. Nung mamatay, saka mo sasabing mabait. Tama po ba? Ganyan din yan. Amen? Okay, sa kanya makikita ang kabutihan kapag nawala na ho ako. Mabuti pa kay Sir, ganito. Sana si Sir na lang. Lalabas sa inyong labi yan, sa totoo lang. Amen? Maniwala kayo. Wala lang pustahan pero pwede magpustahan. Joke lang. Okay, so taas natin yung mga prayer request. Sabi sa Biblia, dalawang magkatipon o magkaisa sa panalangin, ano man ang maibigan ng pagkakaloob ng Diyos. Sa aming sama-samang panalangit, nagkakaisa kami, Panginoon, with faith. Dahil naniniwala kami na kapag pinanghawakan namin ng iyong salita at pangako, magaganap at mangyayari. Inot mo yung kamay, touch them, bless them, anoint them, lahat ng prayer request, na isulat man o hindi laman ang aming puso. Nawa, magkaroon to ng kasagutan, katuparan sa buhay, lalong higit yung naghangad ng himala. Kami, kasama po ako, dahil ako may karamdaman din, umaasa ng kagalingan. At ito'y aming inaangkin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen and amen. So habang kinokolekta yan, pangit naman ho may mga nakatayo, may nangongolekta, distraction po yon, di ba? So nung gawin natin, awit muna tayo kahit 2 awitin. Sinong naniniwalang sa Diyos walang imposible? Ayan, naniniwala ba kayo na yung hindi natin kayang gawin, gagawin ng Diyos? Amen. Kahit malayo yung blessing, malayo ang asawa, ang pamilya, kayang abutin ng Diyos? Amen. O sige, sabi ng Bible, mangyari ayon sa ating paniniwala. Amen. Alam nyo, hiningi ko po yung masantol para madalaw ko kayo. Pati si sister, madalaw ko. Ang problema, hindi na ho ako binigyan ng Pampanga kasi may kapalit na ho ako. Amen. Napakasakit, Kuya Eddie. Amen. Ayan, so purihin ng Diyos. Salamat naman na imbitahan ninyo ako. Amen. Yun nga lang talagang hindi alam ng iba. Dapat pag meron kayong head nandiyan, yun ang imbitahan nyo. Kasi pag nawala, sayang, hindi nyo inimbitahan. Ang pagsisisi laging nasa huli. Amen. Walang imposible sa ating Diyos. Praise God. Imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya, Kayang-kaya niyang gawin lahat. pangalan. Kahirap sa tingin mo, kahirap na buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, walang imposible. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya, Kayang-kaya niyang gawin lahat. talaga. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya kang pagpalain ng Diyos. Amen. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa
sa'yo inaasam, higit pa sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Listen pa, walang imposible. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya, Kayang-kaya niyan gawing lahat. talaga. Kahirap sa tingin mo, kahirap na buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya tayong pagpalain ng Diyos. Amen. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa'yo inaasa, higit sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. itaas ang mga kamay. Itaas ang mga kamay. Isigaw ng sabay-sabay. Nabuhay Ang ating Diyos, si El Shaddai. itaas ang mga kamay. Isigaw ng sabay-sabay. Nabuhay Ang ating Diyos, sino? si El Shaddai. Tayong lahat, come on! Itaas ang mga kamay, isigaw ng sabay-sabay, nabuhay ang ating Diyos. Sino? Si El Shaddai. Itaas ang mga kamay, isigaw ng sabay-sabay, nabuhay ang ating Diyos. Si El Shaddai. Nabuhay ang ating Diyos. Nabuhay ang ating Diyos, si El Shaddai. Nabuhay ang ating Diyos. Nabuhay ang ating Diyos, Sino? si El Shaddai. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Give Him praise. Okay, so please be seated. Hindi ko na hinabaan. Una, kulang ang oras. Pangalawa, kanino ko pa napapansin, medyo dry ang worship natin. Amen? Ano ho nangyari? Busog? O gutom? Inaantok? Kanina ko pa ho napansin yan. Nakaupo ako. Sino po yung gusto ng makinig? Handa na ba ang lahat? So I'm going to start now to share with you about my sharing or talk for our healing message for our 34th years anniversary here in Colgante. Amen. Salamat sa Diyos sa inyong paunlak na maging bahagi ako ng pagdiriwang sa ika-34 na kaarawan. I would like to talk your attention, please. Kunin ko po yung attention. Pwede bang hiramin ko ang inyong tenga, ang pandinig? Hindi ko naman kukunin yung tenga nyo, puputulin. Kasi po, mahalaga ho talaga yung pagkikinig. At ang gospel po natin is Sermon of the Mount. Amen? At ang pangangaral ni Kristo, kung mapapansin nyo ang kanyang kasama, yung kanyang mga disciples, kasi po, siya po ay pumili ng 12 apostle. No? Nang last week, yan po yung aking ibinahagi, yan din yung gospel natin. At dito, kasama niya na po yung 12 apostle, o 12 disciples. Pero, hindi lang ho 12 alagad sapagkat maraming tao ang sumunod sa kanila doon sa bundok. Amen. Wow, sa totoo lang, alam nyo, minsan, hindi ko maintindihan, may mga tao daw na ang prayer meeting ngayon, na ginagawa natin katulad nitong El Shaddai, ngayon lang daw sa panahon natin. Ay kung tutuusin, social nga tayo ngayon. Nasa simbahan, umulan man, hindi mauulanan, mainit, nandito tayo sa loob ng chapel, ng church. Naka-aircon, may electric fan. Pero noon, nandun sila sa ibabaw ng bundok. Pero wag ka. Dinadagsa ng tao ang ating Panginoon. Hello? Dito kailangan mo pang mag-announce. Kailangan mo pang manawagan. Kailangan mo pang mag-invite.
kailangan mo pang mag-akay, kailangan mo pang kalabitin, kailangan mo pang paalalahanan. Pero noon ang mga tao, dagsa, no? Pinupuntahan saan naroon ang ating Panginoon. Makinig po kayo sapagkat maganda ho itong pag-uusap natin para hindi ho masayang. So for the start of my sharing, first and foremost, I would like to share with you the title of my sharing. Ako, although meron akong alam saan ako pupunta pero hindi ko pa sinasabi sa inyo, kailangan kasi sa kanila manggaling. Amen? May nagsabi sa akin sa Afghanistan daw ako. Australia. Ba't ba? Inunahan ako sa Australia. Amen? Okay. Ito na. The virtue of true blessed. Everybody say the virtue of true blessed. When we said virtue, katangian, and blessed, ibig sabihin, yung pinagpala. Pero ang ginamit po dito ay yung mapalad. Amen. Siyempre naman, pagka pinagpala ka, mapalad ka. Tama po ba? Pero mamaya, gusto kong sabihin sa inyo, hindi lahat ng pinagpala, mapalad. In reality, sa panahon natin, yan kasi yung ating pananaw at declaration. Nire-recognize natin, ina-acknowledge natin, once you are blessed, once you are pinagpala, tumama sa loto, may mga anak na ngayon ay nasa ibang bansa nakatapos, wow! Pinagpala ka, ang mga anak mo nasa abroad na. Ikaw naman down to earth kasi pasaway ang mga anak. Ang daming problema. Tama po ba? At parang hindi ka mapalad. Nakakaranas ng kakapusan sa financial at material. Heto ngayon, ang asawa mo may sakit. Heto ngayon, marami kang persecution, nape-persecute kayo, nausig ka. Hindi pa pwedeng mapalad ka rin. Kaya tignan natin, kanino ba ina-address ng Panginoon yung salitang mapalad? Kasi minsan down to earth tayo, naiinggit tayo sa iba. Naiinggit tayo sa mga kapitbahay natin na nakikita natin yumayabong ang buhay. Umuunlad. Panay ang paggawa ng bahay. Konkretong bahay. Samantalang tayo, konting hangin lang, bagsak ng bahay. Hello? So tignan ho natin. I'm going to start now to share with you about sino nga ba o ano nga ba for Jesus, for God, the true blessed. The virtue of true blessed, yung tunay na katangian ng tunay na mapalad. Wow, can you imagine? Sa totoo lang, kung kayo ang naroroon, tayo ang naroon sa Sermon of the Mount, dun sa bundok na yon, at si Kristo ay nagsasalita, mababasag yung ating paniniwala. Down to earth tayo, sapagkat mali pala yung ating iniisip. Actually nga, meron nga akong narinig na isang elder. At actually, ito po, kapatid ho ito ni Brother Mike, nabubuhay pa si Brother Gomer. Nang tunay na mapalad, ito naman talaga sinasabi ng Bible, yung naglilingkod sa Panginoon. Mamaya sasabihin ko, baka kasi mag-move na tayo, tapos na tayo, wala pang alas 5. Amen. For my introduction, brothers and sisters in Christ, dito po sa Bible natin, ang sinasabi po ito is beatitude, the beatitude. Amen? Ito pong gospel natin tinatawag na the beatitude. But beatitude is, we have two different words. Be-attitude. Amen. Mamaya ko'y paliliwanag sa iyo yung beatitude. One of the meaning of beatitude, that means blessed or happiness, happy. Kaya nga masaya, mapalad. Amen. Another thing, in Greek word po kasi ng beatitude or blessed is makarios. In Greek word, that means happy. Sa salitang Griego, makarios. In Latin word, that means beatus, or ito sa English version is beatitude. Beatitude. Beatus in Latin word. So I'm going to start now. What are the virtue of true blessed? Ano nga ba? Sino ang tunay na mapalad? Ito po, hindi ho tayo pwedeng magsabi ng hindi totoo. Kasi dito po nanggaling kay Jesus. Ito po ituro at aral ng Panginoon. Hindi natin pwedeng pasinungalingan. Sapagkat ito yung gusto niyang aral na marinig at mapakinggan natin. And ito po
encouragement ng Panginoon sa mga taong naroroon na down to earth. Parang minsan kasi kapag tayo naghihirap, ang daming problema na persecute, parang ayaw mo nang mabuhay. Walang kwenta ang buhay. But ngayon maririnig natin, ang tunay na kahulugan ng buhay na naranasan natin is about, blessed. Amen. So, the first virtue of true blessed, tatlong himay lang po ito, pero nakita nyo maraming mapalad na sinasabi dito, is we must be willing to take a step of faith. Again, we must be willing to take a step of faith. When we said step, ibig sabihin hakbang or antas. Sa Tagalog, dapat daw, sabi po dito, handa nating tanggapin anumang antas o hakbang na nais ng Diyos maranasan natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kasi minsan hindi natin kayang tanggapin. Ang dami namang tao, bakit ako pa? Tama ba? Minsan ang sakit namang isipin kung kailan ka naglilingkod, kung kailan matured na. Ako sa totoo lang, kung kailan ako 40 years na mahigit nagseserve, saka ako nakaranas sa malalim at matinding problema, saka ako nagkaroon ng sakit. Pero siguro, marunong pa rin ang Diyos. Paano kung binigyan kita ng sakit at problema noon, baka wala ka na ngayon? Hindi ka na aabutin ng 40 years. Tama po ba? So minsan, akala lang natin hindi tayo mahal ng Diyos. Akala lang natin hindi tayo sinasamahan ng Diyos. Akala lang natin. We must be willing to step, sabi po dito, to take a step of faith. Hakbang na dapat daw nating tanggapin ang antas sa ating pananampalataya. Sa totoo lang, alam niyo po, ano bang pananaw natin sa mapalad? Ano bang pagtingin natin sa mapalad? Mapalad ka kasi meron kang meron kang datong. Mapalad ka dahil meron kang dating. Mapalad ka kasi nakatapos ka ng pag-aaral. Mapalad ka kasi meron kang kinagisnang mabait at mayamang magulang pamilya. Mapalad ka kasi meron kang magandang asawa. Mapalad ka kasi may posisyon ka sa ating bayan. Mapalad ka kasi nanalo ka sa politika. Ngayon, nakita nyo naman yung iba. Pwede mo bang sabihin mapalad ka? Ngayon, kita nyo naman. Hindi tinatantanan na matinding problema. Amen? Sapagkat maraming mayaman ngayon, sila ngayon yung nakakaranas ng maraming asunto. Pwede mo bang sabihin ngayon, doon kila Diskaya, mapalad ka sapagkat mayaman ka? Baka ngayon pag kinausap ko siya, sana kayo na lang ang mayaman at kami na lang ang mahirap. Brothers and sisters in Christ, in the kingdom of God, hindi po mahalaga yung wealth. Sa kaarihan ng Diyos, hindi po mahalaga yung power and authority, yung kapangyarihan. Dito sa mundo lang naman mahalaga yan Kaya kailangan nga ng kayamanan Kaya nga nagsisiraan, dati silang magkakaibigan at magkakasama. Kasi yung wealth, yung authority, yung power para sa kanila yung mahalaga. Pero can you imagine, sa teaching ni Jesus dito po sa Sermon of the Mount, ang pinapakita niyang mahalaga ay beatitude. Beatitude. Meaning to say, beatitude. Ano niyo po ba sa Tagalog ng attitude? Iba po kasi yung character, di ba? Katangian. Amen. Ibig sabihin, ang tunay pong blessed for God's kingdom ay hindi yung marami kang kayamanan, marami kang tinapos, yung kanginang sinasabi kung meron kang dating, meron ka pang dating. May datong na, may dating pa. But the true blessed brothers and sisters in Christ ay yung sinasabi ng Panginoon dito. Tingnan nyo. In Psalm 146 verse 5 up to 6, mapalad ang tao ng kanyang Diyos, na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob o ni Jacob. Sa Diyos na si Yahweh umaasang lubos. Sa Diyos na lumikha ng kalangitan
ng lupa at dagat, lahat ng bagay, ang kanyang pangako ay maaasahan. Brothers and sisters, paano ba natin matitiyak na tayo po yung sinasabing we must be willing to take a step of our faith to God? Nang tunay mapalad yung nagmimithi, no, handang ihakbang ang kanyang buhay, ang kanyang paa sa tawag at antas ng ating pananampalataya. Alam nyo kasi minsan, lagi natin sinasabi, I believe in God, I have faith in God. Ako'y naniniwala sa Diyos, sumasampalataya sa Diyos. Pero pag may matinding dagok, pag may matinding problema at pagsubok, umaatras, lumalayo sa Diyos. Yung kanyang step, yung kanyang hakbang, hindi pa sulong kung hindi pa atras. Heto na ho, brothers and sisters. Ihimayin natin, yung willing daw to take the step of faith, number one, brothers and sisters, is a man who intentionally admit their need for God. Yun daw mga tao, brothers and sisters, na wala nang inaasahan kundi ang Diyos. Kung bakit mapalad, sapagkat makakasama nila ang Diyos. Ang hirap ho nun, yung kung kailan ka may kailangan, nilayuan ka. Nung meron ka nandyan sila, tama po ba? Sabi dito, ang mapalad yung wala nang inaasahan, yung wala nang kilala, wala nang tumutulong, wala nang nakakaintindi sa kanyang kalalagayan. Pero bakit mapalad? Sapagkat makakasama mo ang Diyos. A man who intentionally admit their need for God. Amen? Sabi si Lazaro daw namatay, may sugat, naghihirap, namumulot lang ng mumong nalaglag sa pagkain ng mayaman. Alam nyo, marami ngayon, pag nahuli, bakit ka nagnakaw, bakit ka nang-hold up, gumawa ng masama, walang makain, pambili ng gamot. Pero si Lazaro namatay, gutom, namumulot lang, hindi gumawa ng masama. Hindi nagnakaw kasi dinadaanan siya ng mayaman eh. Pumupunta sa club, nag-aaliw, tama po ba? Nagkakasino. Pwede niyang pasukin yung bahay pero hindi siya gumawa ng masama. Pero buhay ang ating Diyos. Nakikita ng Diyos ang ating kalalagayan. Brothers and sisters, another pangalawa po is a man who have brokenness heart before God. Mapalad daw yung nahahapis at nalulungkot sapagkat aalawin sila ng Diyos. Kailan ba natin naranasan yung panahon ng kalungkutan, kapighatian, sa panahon na ikaw po'y inabandon, sa panahon na minsan sabi ko sa inyo kanina, nakakaintindi, sa panahon na meron kang karamdaman, sa panahon na minsan gumagapang ka na sa kahirapan. Masaklap nito yung i-abandon ka ng pamilya mo. Amen. Nalulungkot, nahahapis, at ang sabi dito, sapagkat aaliwin ka ng Diyos. Kaya mapapansin nyo, bakit ka ba tinatawag ng Diyos? Alam na ng Diyos malungkot ka eh. And the reason why God chose you and called you, kung bakit tinatawag ka ng Diyos, because gusto ng Diyos i-comfort ka. Amen? Gusto ng Diyos aliwin tayo doon sa ating nararanasan. Another thing is a man who have a brokenness heart, yung sinasabing, a man who have a gentle spirit and a mild-tempered. Ano ba yung ibig sabihin ng gentle spirit and mild-tempered? Yung mapagpakumbaba. Sabi doon, mapalad ang mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila yung pinangako ng Diyos. Ito yung sinasabi ko sa inyo eh. If God is faithful at tapat sa pangako, ba't hindi ko maranasan? Ang tanong, ikaw ba'y humble? Marunong ka bang magpakumbaba? Marunong ka bang tumanggap? Kanina, anong sabi sa misa? Anong kasalanan? Kasi sabi natin eh, lahat ng kasalanan pinapatawad ng Diyos, pero sa gospel, merong isang kasalanan na hindi pinapatawad ng Diyos. At ito po yung blasphemy in the spirit. Yung pag-aalipusta, lapastangan sa gawa ng Espiritu Santo. At ang sabi kanina, at ang gawa ng Espiritu Santo, yung hindi mo inaamin ang iyong pagkakamali. Wala namang makukulong eh. Amen. Aminin mo sa Diyos. Sabi naman ng iba, kasi pag sa pulis mo inamin, kulong ka eh. Hello? Ha? Bakit yung iba hindi may inaamin pero nakulong? Hello? Okay lang, makulong ka sa batas, basta makalaya ka
sa Espiritu dahil tatanggap ka ng kaligtasan sa kamay ng Diyos. Another thing, bibilisan ko na ho, meron pa tayong bisita, Brother JC, meron pa tayong bisita. Pero hanggang 5 lang naman tayo, tapos na yata ako no? 3 minutes na lang, di pa ako nagsisimula. No, joke lang. Makakahintay po ba kayo mga brother? Okay ba? Sa bisita natin? Ha? Okay lang? O kasi kung kayo ho gusto nyo magsalita, ako naman gusto kong umuwi. Parehas tayong may gusto. Kasi ho Manila pa po ako, sir. Okay, salamat po. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ay, siya pala si Vice Mayor. Alam ko yan, Vice Mayor, ang mapagmahal, sila po, si Vice Mayor, alam ko po yan. Ako po ang head ng Pampanga, at bidang-bida ho kayo sa akin. Full support po kayo sa El Shaddai community. Salamat po. Salamat po. Ayan. Okay, so, balikan ho natin. Kaya siya pala yung Vice Mayor na sinasabi sa atin. Okay. Another thing, brothers and sisters, ay yung mapagpakumbaba. Pangalawa ho, we must be willing to do the Lord require us to do. Para daw tayo maging mapalad, no po, or blessed, tingnan nyo ha, kailangan daw, dapat handa tayong ganapin ang hinihingi sa atin bilang lingkod ng Diyos. Kaya minsan, alam nyo, kahit long service ka na sa gawain, 34 years na to ngayon ang tanong, in good for 34 years, na ibibigay ba natin yung requirements hinihingi as servant of God? Amen? Nagiging mapalad lang tayo kung maibibigay natin, nakikita ho sa atin. Ano po ba yon, brothers and sisters in Christ? First, a man who maintaining a hungering and thirsting for God. Ang mapalad daw yung nananatiling uhaw at gutom. Saan? Sa Diyos. Sa Kanyang salita. Kaya nga mapalad ang nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos. Yung kahit umuulan, umaaraw, hello! Yung kahit ang dami mo ng pag-uusig at trial, nagmimithi ka, gumagawa ka ng paraan. Ito nga yung sinasabing pag gusto may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Hindi mo na mapipilit yung ayaw, pero yung gusto. Kahit nakaharang ang asawa, alam nyo may kwento si Brother Mike. Sabi ho nung asawa niya, saan ka pupunta? Kay El Shaddai mo. Akala nung asawa niya yung El Shaddai, kalaguyo nung kanyang asawa. Kasi nga ipakilala nyo kasi sa asawa kung sino si El Shaddai. Sabi niya siya Diyos. Diyos Ama. God the Father in heaven. Alam nyo sabing ganyan, mamili ka. Tutuloy ka o hindi. Pagka ikaw ay tumuloy kay El Shaddai mo, hindi ka na makakauwi. Ang pinili ng asawa, mag-El Shaddai. Pero may takot. Eto na ngayon, tinapos ang gawain. Kakaba-kaba pag-uwi. Kasi baka totohanin ng asawa na hindi na siya papasukin sa bahay. Pero alam nyo, siya'y nagulat at na-bless. Dahil yung hindi ginagawa ng asawa niya ginawa, pagbukas niya yung pinto, yung kanyang asawa, naghahain ng pagkain dahil alam na darating siya. At ang wika ng asawa niya, kumain ka na ba? Tara, sabay tayong kumain. Ito yung sinasabi ko sa inyo, hindi natin kayang baguhin ng sinuman asawa anak, pero kayang baguhin yan ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Narinig nyo na ba yung kwentong yun ni Brother Mike? Yes. Hindi ko yung kwento ha. Kwento ni Brother Mike yun. Amen. So another thing, hungry nga yung uhaw at gutom. Makasunod sa kalooban ng Diyos. Another thing is a man with a compassionate heart and merciful spirit. Mapalad daw yung may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Sa totoo lang, sabi sa Bible, nobody's perfect. Wala namang matuwid Wala pong malinis. Lahat naman tayo nagkasala, tama po ba? At nagkakasala. Pero hindi naman yun ang pinag-uusapan ng Diyos. Kaya nga sabi ng Diyos gaano man karami ang inyong karumihan Lumapit lang kayo at gagawin kong busilak sa kaputian. Hindi ho binibilang ng Diyos yung dami ng kasalanan mo.
ang tinitignan ng Diyos yung kahit isang beses ka lang nagbalik loob at tinanggap ang Panginoon at inamin na ikaw ay nagkasala sa harapan ng Diyos. Hindi yung dami ng ginawang kasalanan, kung hindi yung isang beses lang na ikaw ay nagbalik loob. Yung prodigal son, nagsasalita pa siya, patawarin mo ako, Panginoon, kahit ituring mo na lang akong alipin. Nagsasalita pa siya nung tinawag alipin, dali kumuha kayo ng damit, suotan siya, suotan ng singsing. Wag ka nang magsalita dahil nakita ko pa lang nagbalik loob ka. Tinatanggap na kita at pinatatawad ka na sa lahat ng iyong mga nagawang kasalanan. Hello. Ayan. Another thing is a man who is peacemaker. Yung tao daw na gumagawa ng pagkakasundo, hindi ng pagkabahabahagi. Ngayon, ang hirap hong makinig sa balita, manood sa TV, puro paninira. Yung iba naman nagpapadala sa agos. Nagpapatangay sa walang kakwenta-kwentang kasinungalingan. Yung mga vlogger naman, basta kumita lang, magbayad lang kahit alam nilang mali. Pero ang tanong, yan ba nga mga vlogger na yan na gumagawa ng masamang salita? Pagdating sa botohan, iboboto ba nila yung nagbabayad sa kanila? Tingin ko'y hindi. Dahil ako, pag binigyan mo ako, bigay mo tatanggapin ko. Pero ang tanong, iboboto ko pa yung pinaboboto mo. Kung hindi yung laman ng puso ko. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Totoo yun. Amen? Peacemaker, daan ng pagkakasundo, hindi ng paghiwa-hiwalay. Hindi ka kasi magiging mapalad. Natutuwa ka, nagiging daan ka ng ng pagkabahagi-bahagi Pagka alam mong may hindi nagkakaintindihan, bumagitna ka. Kaya nga sa barangay, merong tinatawag na kuwan, namamagitan, na diba tawag lupon. Tama ba yon? May lupon. Namamagitan. Pero hindi dapat bias. Kaya sasabihin mo ngayon, yung mga taong ito, ayoko na magbanggit. Baka mamaya mabanggit ko, hindi natin alam si Vice Mayor kung saan ito nakapanig. Pero Vice Mayor, mahirap na. Amen. Basta Mayor, ako sa tama ho ako ha. Sa mabuti ho ako. Okay. And lastly, yan na, last na tayo. We must be willing to forsake everything for God. Nahanda daw nating talikuran. Ang alin? Ang lahat para sa Diyos. Kaya nga in Luke 9:23, if you want to follow me, you must deny yourselves. Take your cross daily and then follow me. Kung ibig mong sumunod sa akin, limutin mo ang ukol, your ambition, your personal intention, motives, and then follow me. Meron pong hinihingi ang Panginoon, requirements. Amen. So ano po yon? Sabi po sa verse, what you call that? 10, mapalad ang pinag-uusig lang sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanilang kaharian. Tignan nyo, ayaw naman talaga natin na pe-persecute tayo. Tama po ba? Ayaw naman talaga natin na pagsasabihan ng masama. Ako lang, sabi ko lang, kung totoo naman, ba't ka magagalit? Kung hindi naman totoo, bakit ka magagalit? Di ba? Pinagsasabihan ka, kung totoo, huwag ka magalit totoo. Kung hindi totoo, may sabi nila, hindi kasi totoo, brother. O bakit ka magagalit? Hindi pala totoo. Kung totoo, bakit ka nagagalit? Totoo naman pala. Wala kang pwedeng uwian. Pareho Ibig sabihin, sabi nga ni Brother Mike, manahimik ka lang. Si Brother Mike, magandang ehemplo Nakita nyo noon, televised pa kung sino-sino. Kita nyo, nauna pa sa kanya. Ang dati nating pulis na nagdating daan, hindi ko na maintindihan, nagdating daan, nag-Iglesia ni Cristo. Nag-artista yun no? Ano ba yan? Nakalimutan ko na. Pero kilala nyo yan. Amen. Sino kung todo-todong paninira kay Brother Mike? Hindi ka magiging mapalad. Pero ang mapalad daw, yung sa kabila na inuusig, inaalipusta, inaalimura, pero patuloy pa rin naglilingkod. Sabi ng Panginoon, makakasama mo ang Diyos. At merong gantimpala
ay pagpapalain ng ating Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Taas natin ang ating kamay. Tayo po, general healing po tayo ha, mamaya for the second song. Saan ho tayo may karamdaman, mamaya po yon. Kahit anong mangyari, wag ho nating isuko. Sayang naman po yung 34 years nandito ka. Alam nyo, sabi ho sa last verse, ito ang sabi, mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan, pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo't magalak sapagat malaki ang gantimpala sa langit, ninyo sa langit. Ibig sabihin, meron palang kalakip na gantimpala yung nararanasan nating pagpe-persecute. Amen? Kaya ako natutuho ako dito mismo sa Pampanga, tahimik lang. Wow lang. Kakampi natin ng Diyos. Kasama natin ng Diyos. Taas ang kamay. Let us bow down our head and close our eyes. Kahit anong mangyari, huwag tayong bibitaw, huwag tayong susuko. Fight the good fight of faith. Tuloy lang ang laban. Magtiwala sa Panginoon. Purihin ka, Jesus, sasambahin ka, O Panginoon, pangalan mo lamang ang itataas. Luluwalhatiin ka, ngayon at kailanman. Anumang pagsubok ang dumating, wala kaming ibang mahihiling. Ikaw lamang sapat na sa akin. Panghahawakan ang mga pangako mo sa amin. Manalig ka lang, kumapit ka lang sa kanyang mga kamay, ay huwag kang bibitaw. Magliliwanag muli, dilim mahahawi, at sa iyong buhay ang pag-asa'y ngingiti. Pupurihin ka, Jesus, sasambahin ka, O Panginoon, pangalan mo lamang ang itataas. Luluwalhatiin ka, ngayon at kailanman. Anumang pagsubok ang dumating, wala kaming ibang mahihiling. Ikaw lamang sapat na sa amin. Panghahawakan ang mga pangako mo sa amin. Manalig ka lang, kumapit ka lang sa kanyang mga kamay, ay huwag kang bibitaw. Magliliwanag muli, dilim mahahawi, at sa iyong buhay ang pag-asa'y ngingiti. Manalig ka lang, kumapit ka lang
kanyang mga kamay ay huwag kang bibitaw. Magliliwanag muli, dilim mahahawi, at sa iyong buhay ang pag-asa'y ngingiti. At sa iyong buhay ang pag-asa'y ngingiti. At sa iyong buhay ang pag-asa'y ngingiti. Amen. Narinig po ninyo? Huwag tayong bibitaw, kapit lang. Kasi kamay ng Diyos, pinangahawakan tayo. Hindi Kanya bibitawan kung kakapit lang tayo. Kahit anong mangyari, kahit yung mga nangako sa'yo, parang plastic, no? Hindi faithful, okay lang. Meron naman tayong Diyos na faithful sa Kanyang mga salita. Ngayon, kung naniniwala kang kasama natin ng Diyos, saan tayo may sakit? Sa ulo, balikat, puso, tiyan, ilagay natin yung ating kamay. Dahil sabi ng Diyos, just what you say, sabihin mo lang. Kaya pag sinabi mong gagaling ka, gagaling ka. Pag sinabi mong pagpapalain ka, pagpapalain ka. Amen. Kasi sabi ng Diyos, mangyari ayon sa ating paniniwala. Come on, patong ang kamay, masakit ang puso, masakit ang tiyan, balikat, lahat sa baga, ipatong ang kamay. Mahirap sa'yo, lahat ay magagawa mo, lahat ng pangalan ay luluhod sa'yo, sa isang salita mo, sabihin mo lamang. Sabihin mo lamang at ako ay gagaling. Yes, Lord. Sabihin mo lamang, magaganap ito sa akin. Linisin mo, O Diyos, at sa puso'y alisin. Pahirap pasakit sa aking damdamin. Sabihin mo lamang. Come on, ask to Jesus. Sabihin mo, gusto mong gumaling? Gusto mong pagpalain? Mahirap sa'yo, lahat ay magagawa mo, lahat ng damdaman ay luluhod sa'yo, sa isang Salita mo, sabihin mo lamang. Sabihin mo lamang at ako ay gagaling. Sabihin mo lamang, magaganap ito sa akin. Linisin mo, O Diyos, at sa puso'y alisin. Pahirap pasakit sa aking damdamin. Sabihin mo lamang at ako ay gagaling. Sabihin mo lamang, magaganap ito sa akin. Linisin mo, O Diyos, at sa puso'y alisin. Pahirap pasakit sa aking damdamin. Sabihin mo lamang at ako ay gagaling. Sabihin mo lamang, magaganap ito sa atin. Linisin mo, O Diyos, at sa puso'y alisin.
pahirap pa sa akin, sa aking damdamin. Sabihin mo Yes, Lord. Sabihin mo lang, Panginoon, na ngayon ay magaling kami at alam namin gagaling kami. Sabihin mo lang na kami pagpapalain at alam namin pinagpala kami. Kaya yung naniniwalang pinagaling ng Diyos, palakpakan ng ating Panginoon. Yung naniniwalang pinagpala, palakpakan natin ang ating Panginoon. At huwag niyong kalimutan, this coming next Friday, General Assembly, sama-sama tayo for my last day sa PFCC Pampanga. Pero yung hindi darating, ibig sabihin, ayaw na sa akin. Amen. Okay. Taas natin yung mga bagpita lukbutan, papanalangin natin before na tawagin natin yung ating Vice Mayor. Wala hong munang lalabas ha, kasi meron tayong panauhin. Siya lang naman po ay mag-acknowledge po sa atin, ni-recognize tayo ngayong hapon. Sa aming sama-samang panalangin, Lord, touch them, bless them, anoint them, ano man nakataas, pagpalain mo ng iyong kapangyarihan. Lahat ng bagpita, kalukbutan, maging alulod ng kapala sa buhay, ang Biblia, magasin larawan, passport, pagpalain mo, Lord, yung aming kamay, ang bawat mapatungan ng kamay, mapagpalang buhay. Ang pamunuan, dito po sa gawain mo sa Colgante, lahat ng sumuporta sa iba't ibang chapters. Mula sa apalit ng Pampanga, pagpalain mo yung mga sumuporta dito. I-bless mo rin, Panginoon, ang aming naging panauhin, especially ang aming kapatid, ang aming Vice Mayor. Pagpalain mo po ang kanyang buhay, ang kanyang pamilya, ang kanyang makasama. Salamat po at lahat ng ito'y aming samot dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Bigay ko na po yung mic sa atin pong tagapagpakilala. Bago po tayo dumako sa atin pong awiting pasasalamat, nais na po na muna nating bigyan ng sandaling pagkakataon ng atin pong minamahal, Vice Mayor po ng Apalit, Peter Nucom, para po siya ay bumati sa atin pong lahat. Welcome po, Vice, at narito po, binibigay namin sa inyo ang oras. Dito ako, no? Okay. Sa ating pong coordinator dito po sa Colgante chapter, si Sister Linda Pabustan. So palakpakan po natin. At sa lahat po ng ating El Shaddai dito po sa 4th District, dito po sa ating province ng Pampanga. Na po. Isa pong magandang hapon po sa inyo lahat. God is good all the time. Talaga pong pinagpala tayo ng ating Panginoon Diyos dahil 34 years anniversary natin. Kasi kung walang pundasyon ang ating samahan ng El Shaddai, siguro dito sa Colgante, no? Siguro yung isang dekada lang mahirap natin abutin, di po ba? Pero ang ating Panginoon Diyos ay laging nandyan po sa atin, di po ba? Dahil po tayo ay the essence of our faith, deeping the fellowship. Yung pong fellowship, kayo po yun. Kayo po nagpe-fellowship, lalong-lalo na sa ating Panginoon Diyos. Na po. So sana po, hindi lang po 34 years anniversary, sana po, hanggang nabubuhay tayo, merong anniversary ang El Shaddai. Na po. Dahil po, alam po natin, pag hindi tayo bumitiw, no? Lalong-lalo na sa ating Panginoon Diyos, ay lagi-lagi po nandyan lang. Po? So, sabi nga po, kumatok ka at ikaw ay pagbubuksan. Po? Kung hindi ka kakatok, paano kang pagbubuksan? Di po ba? Amen po ba? Oh. So sana po, ipagpatuloy lang po ang ating pananampalataya, lalong-lalo na sa ating Panginoon Diyos. So, continues our evangelization. Kung nag-evangelize tayo, ibig sabihin, hindi lang tayo magliligtas. Kapag naligtas tayo,
marami po tayong maliligtas kapag nag-evangelize po tayo at hanggang ang number ng El Shaddai ay dumami ng dumami. Di po ba? So, sana po, kung paano kayo nakarating dito, lalong-lalo na, may balukok, di po ba? Tapos po yung nasa balukok, may St. Peter pa na nandyan, no? Yung apalit. Opo. So, sana po kung paano kayo nakarating dito, lahat po ng ating mga bisitang El Shaddai, dito sa Colgante. Ganun din po, ang inyong pag-uwi ay ibibless kayo ng ating Panginoon Diyos at para sa ganun, ang ating pamilya ay magiging masaya. So, ako po, bumabati po ng 34 years anniversary ng El Shaddai, lalong-lalo na po dito sa Barangay Colgante. Maraming salamat po. Welcome. Muli, salamat po sa atin pong mahal Mayor na nagbigay pa po ng mahalagang oras para tayo po'y makasama sa oras na ito. Salamat. God bless po. Thank you, Vice Mayor Peter Nucom. So tayo po'y magsitayo at tayo po'y umawit ng pasasalamat para kay Yahweh El Shaddai. Salamat sa mga taga-Kansinala, sa mga taga-Balokok, sa mga taga St. Michael the Archangel Masantol, sa mga kapatid natin sa San Nicolas de Tolentino, sa mga kapatid natin sa lugar ng mga taga-Apalit, St. Peter, mga taga Santa Rita at Batasan, Candelaria, salamat. Salamat din sa mga taga San Roque, San Juan, at sa mga karatig pa na baryo at barangay. Balukok. So, tayo po magpasalamat sa Panginoon. Let's sing, Give Thanks with a Grateful Heart. Let us join our hands together and let us sing, Give Thanks with the Lord. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks. Thank you, Lord Jesus. with a grateful heart. Thank you, Sir Noel. Aming To the Holy mentor. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what Thank you rin kay Brother Eli. Yung atin pong choir. Give thanks. We give thanks. We give thanks. God bless po. Happy anniversary sa ating God bless.